Praise the Lord. Good morning. Magandang umaga sa lahat. God is good. And all the time. Hallelujah. Maraming salamat sa mga bata na patuloy na nagpapagamit sa gawain mga kapatid. Glory to God. At tawag yan, masaya tayo na hindi po sila nakikita na ginagamit po sa gawain mga kapatid. Praise the Lord. Kaya medyo masakit man pero nakakahiya sa kanila kung ang mga maedad ay hindi kaya tumayo sa harapan. Amen? Amen? Amen. Mga bata, kaya tumayo sa harapan. Mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Kayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. Ating bubuksan ang aklat po ng Galatia chapter 6 and verse 2. Galatia chapter 6 and verse 2. Aking po babasahin sa King James Version mga kapatid. Pero pakibasa po kayo po sa sa mababang saling. Galatia chapter 6 and verse 2, ito po sinasabi dito mga kapatid, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Aki po ibibigay ang panalangin, kaya pasurin natin. Salamat kung hindi mo suwala. Ikaw ang suwala mo sa salamat Panginoon, ang Panginoon namin ang iyong nilagang araw nito ay saan ay kawalan ng mga Kristo. Ang Diyos, ulit ang mga dito tayo na napakalitin ng mga sila, Panginoon, pagkalutan sa amin. Magsalita ka sa Kristo, Panginoon. Ang mga puso ang nasipan. At ang nagulong namin, Panginoon, ay amin po na kay sa ikay na anak Panginoon. Nagdagdagan mo ang pinagpapalala. Isa mo ang ay kaya wala sa mga atin. Ini palakpakan po natin ang Diyos mga kapatid. Diba? Praise the Lord. Galatia chapter 6, verse 2, pakibasa daw kuya Bo sa Tagalog. Galitin niyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Sa ibang pong salin, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So mga kapatid, tayo po ay inatasan ng Diyos na magtulungan sa isa't isa. Na ang gawain, ng isang gawain mga kapatid, hindi po yan lalago kung hindi po nagkakaroon ng pagtutulungan. Amen? Hindi po kaya ng isang tao lang o ng isang manggagawa lang. Lahat po tayo dapat magtulungan. So bakit gusto ng Diyos na gawin natin ito mga kapatid? Ang tema po natin ngayong umaga ay ang pagtutulungan. So dapat tayong magtulungan sa isa't isa mga kapatid. Number 1, sabi dito, hindi tayo gagagay po tayo ng word. Hindi na. Number 1, sabi dito, ang Diyos ay nagnanais ng pagtutulungan. Bakit ninanais ng Diyos na tayo ay magtulungan? Ano yung gustong iparating ng Diyos sa atin bilang mga anak ng Diyos? Ano yung gusto niyang sabihin sa ating mga kapatid? Hallelujah! Kasi minsan mga kapatid, marami sa mga iglesia, marami sa mga anak ng Diyos, hindi nakikipagtulungan. Amen? Hallelujah! Amen. Maraming mga Kristiyanong hindi marunong makipagtulungan.
sabi niya, ang Diyos ay lumikha. Amen? Upang tayo ay hindi, sabi niya, mabuhay na nag-iisa. Mga kapatid, mabuhay ba tayo kung wala tayong kasama? Amen? Maliban na lang kung balog, pero may mga anak yun eh. Amen? Matandang binata, matandang dalaga. Hindi pa rin talaga siya nag-iisa. Bakit? Paano siya lumabas sa mundo? Kaya, kailangan pa rin talaga nandoon. Meron pa rin siyang kasama, mga kapatid. Amen? So, kailangan sabi doon, mga kapatid, dapat, sabi nga ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos upang hindi tayo mag-iisa sa buhay. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 at 10, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Pakibasa dyan kayo buo. Ano sinasabi dyan ng Panginoon? Sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Sabi kasi dyan, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong kasama. Kung tayo nag-iisa. Mga kapatid. So Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Amen. Sapagkat sila ay may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapako. Amen. So, kailangan talaga mayroong kasama, mga kapatid. Kaya nga, sa maglilingkod, sa isang nagdadala sa loob ng iglesia, mga kapatid, it's better talaga na mayroong kasama yung kasama yung ating pastor, mga kapatid. Or else, tayo yung magiging kasama niya o kagapay, mga kapatid. Hindi niya kayang isa lang o ako o tayo na nag-iisa nagtataguyod ng isang iglesia, mga kapatid, samtang ang iba ay nakaupo. Tama? Amen? Kaya tayo, mga kapatid, na tinatawag na gulpimano kasi nga pagtutulungan. Yung word ng gulpimano o bayanihan, yan yung tinatawag na pagtutulungan. Amen? So kung hindi matatawag na bayanihan kung isa ka lang nagtatrabaho. Hindi mo kaya nag-iisa ng trabaho lang, ikaw lang isa, wala kang kasama, hindi mo kaya lahat trabahuin, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, dapat tayo ay matulungan. Hindi kaya mabuhay ng iisa lang. Hindi kaya magtrabaho ng iisa lang. At least kung ikaw ay arawan, may binabayad sa'yo. Pero kung pagdating sa gawain, mga kapatid, walang binabayad sa atin. Amen? Hindi involved yung money dito o yung pera dito pagdating sa gawain. Kaya kailangan meron pa tutulungan. Sabi diyan, ang pagkakaisa ay kalooban ng Diyos para sa kaniyang bayan. Amos chapter 3 verse 3. Number 2, sabi dito, ang pagtutulungan ay nagtutulong ng tagumpay. Kung ang kanina, sabi doon, ang Diyos ay nagnanais sa pagtutulungan. Ano yung dinutulong nito, mga kapatid? Yung pagtutulungan. Tagumpay ang dulot ng pagtutulungan. Bakit? Kasi kung nagtutulungan po, meron pong tagumpay. Amen? At natatapos yung gawain, yung trabaho kapag meron pong pagtutulungan. So sa iglesia, hindi lamang po si pastor, si brother, si presidente, mga kapatid, si vice president, si director, ang gumagawa lahat. Even mga advisor, hindi lang po sila gumagawa. Lahat po tayo dito involved, mga kapatid. Amen? How to manage the church. Kung paano natin pangalagaan ang iglesia, hindi lamang po sa isang tao na nakadepende ang lahat. Lahat po tayo ay dapat gumagawa sa iglesia. Mga kapatid, why? Kasi yung pagtutulungan ay nagtutulong ng tagumpay sa isang Kristiyano. Sa pagtutulungan, nalalampasan ang mga pagsubok at kalaban. Tama ba, mali? Amen? Kapag mayroong pagtutulungan, nalalampasan natin yung problema. Nalalampasan natin yung pagsubok. Amen? Nalalampasan natin yung kaaway. Nagagapit natin yung kaaway kapag mayroong pong pagtutulungan. Kapag tayo po'y nagtutulungan, mga kapatid, saan mababasa? Exodus chapter 17, verse 11 to 12. Pwede mo pakibasa.
Exodus chapter 17, verse 11 hanggang 12, mga kapatid. Exodus 18, 11 to 12. Glory to God, hallelujah. kapag itinaas ni Moises, diba? Yes. Kapag itinaas ni Moises ang kanyang kamay at nanalo sa Israel, at kapag kanyang ibinaba ang kanyang kamay, ay nanalo ang Amalek. Ulitin lang. 12. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay. Kaya sila kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa't isang panig at ang isay sa kanilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Amen. Alam niyo nangyari mga kapatid, kung nabasa niyo ito, at naalala niyo ito mga kapatid, nung si Moses ay nakikipaglaban, yung grupo ni Moses nakikipaglaban kay Amalek. Amen. Nung sabi ng Panginoon na iangat yung kanyang, manatiling iangat yung kanyang kamay, kasama yung lukod. Amen. Ngayon, dahil sa haba ng oras mga kapatid, nangangalay yung kanyang kamay. There's marami po siyang kasama doon. Nandun si Josue, nandun si Hur, mga kapatid. Si Aaron. Kasama ni Moses doon mga kapatid that time. Kaya naman ginawa ni Aaron at saka ni Moses at ni Hur. Kumuha sila ng isang bato. O ng isang tukod, mga kapatid, tinanong sa ibang salin. Kumuha ng isang tukod o panukod para itukod doon sa kamay ni Moses. Yun yung pinapakita dito mga kapatid kung paano ginagawa yung pagtutulungan. Amen? Kung paano nila ginawa na tulungan si Moses. Kasi kung si Moses lang mga kapatid, malamang sila ay natalo ng Amalek. Amen? Kaya sabi na dito mga kapatid, yung pagtutulungan ay nagtatagumpay. Hindi lamang po sa gawain sa Iglesia, kundi magiging sa kalaban po natin, magiging sa kalaban natin. Sino ba kalaban natin mga kapatid? Amen? Minsan kalaban natin sarili natin. Tama? Ngayon kung walang nag-aagapay o walang gumagapay, walang nagiging pag-usap, minsan nagiging depression, nagkakaroon ng depression yung isang tao. Na-express yung tao. So kung wala siyang kausap, ibig sabihin, mawawala siya ng pag-iisip mga kapatid. Kaya lahat tayo, bilang tao, bilang sa Kristyano mga kapatid, dapat marunong tayo makipagtulungan at alamin natin kung ano yung nangyayari sa ating kapwa mga kapatid. Kinakausap natin, tinatanong natin, kung ano nang nangyari mga kapatid. Ganun yung pagtutulungan. Hindi naman po ibig sabihin ng pagtutulungan, involve yung money, involve yung pera, hindi po ganun. Amen? Even yung presensya mo or yung simpati mo, makakatulong sa iyong kapwa o sa iyong kapatid, mga kapatid. Hindi lang po pera pinag-usapan dito. Hallelujah. Kaya doon mga kapatid, ibig sa mga kalaban naging matagumpay dahil sa pagtutulungan. Higit na malakas at matagumpay kapag magkakasama mga kapatid. Kung magkakasama tayo, tulad na ng mga kapatid, for example, meron pong tinatawag na tawag yan yung nasapian ng masamang espiritu. Hindi po kaya na isang tao lang yan. Amen? Lalo na kung malakas yung sumapi sa isang tao, hindi kaya ng isang tao yan. Pagkalaban yung umatake mga kapatid, hindi mo kaya lang na ikaw nag-iisa. Kailangan mo meron kang kasama at malakas ang iyong pananampalataya. Lahat po tayo doon. Amen? Kaya sabi dyan sa Nehemiah chapter 4 verse 6, yan po yung mababasa sa Nehemiah chapter 4 verse 6. And number 3, una, ang Diyos na naganais ng pagtutulungan. Number 2, ang pagtutulungan ay nagtutulong ng tagumpay. Number 3, magtulungan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mga kapatid. Paano natin magagawa ito? Nasa mga lang iba, busy sa trabaho, pag hindi araw ng panambahan, busy sa work, tama?
Come on. Busy sa hanap buhay, busy sa sarili, busy sa tahanan, mga kapatid. Now, paano mo magagawa yung pagiging, o paano mo magagawa yung pagtutulungan, o paano mo maigagawa, o may sa katuparan, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos? Paano natin nagagawa yun, o paano natin magagawa yun, mga kapatid? Amen? Magtulungan sa pagbahagi ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo ng Kristo, mga kapatid. Paano natin magagawa yun? Ngayon, mga kapatid, marami nang pwedeng gawin kung saan natin pwedeng gawin. Magagawa na natin. Why? Because meron na po tayo tinatawag na social media. Amen? Hindi man tayo nakakalabas, mga kapatid, pero pwede mong gawin kung paano ka magbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya natin gawin, mga kapatid. Amen? Kung naglalaan tayo ng oras sa Facebook, sa TikTok, ano ba, yung mga social media platform, YouTube, mga kapatid, amen? Meron pang Instagram, meron pang Threads, at Threads ba yan? Threads? Amen? Ha? Threads. Maraming mga social media platform na pwede natin gawin o pwede natin gawin daan para makapagbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Uso na ngayon. Kaya saan ka manunood, mga kapatid, sa YouTube, sa Facebook, marami nang nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Get the time na ikaw ay pwedeng magbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Kung naglalaan kayo ng oras sa social media, sa Facebook natin, mga kapatid, sa account mo, dalaan ka ng oras, minsan, alauna, alas 2 ka lang natutulog. Paano mo magagawa yung pagbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo? Meron akong nakikita, nagpo-post ng mga Bible verse. Yes. Kaysa mag-post ka doon ng mukha mo. Amen. Pakyol. Sayaw-sayaw ka doon. Sa TikTok. Amen. Meron akong TikTok account. Meron din akong FB page, dalawa yung FB page, dalawa rin yung tawag nun, yung personal account ko, mga kapatid. Yung personal account ko, tsaka yung FB page ko, ito yung ginagamit natin ngayon. FB page yan, yung apostolic page. Ako yung nagano niyan. Yung personal ko, ganun din, kasama yun. Pero yung isa kong account, yun naman yung ginagamit ko sa business, sa reality. Yung sa kong account, mga kapatid, yung TikTok ko naman, ginagamit ko rin dito. Kaya kung makikita yung TikTok ko, mga kapatid, wala kayong ano doon, ito yung makikita nyo, yung activity po natin dito. Apostolic activity natin, yun yung makikita nyo doon, mga kapatid. Ngayon. Amen? Kaya wala pong makikita kayo doon na mga kalasuan, mga bastos na mga mga kapatid, na hindi maganda, hindi masabihin, hindi man bastos, pero hindi ka makakita doon ng mga TikTok account ko na sumasayaw-sayaw ako. Pero kaya sa atin, ngayon, mga kapatid, mga young people, amen, magaling sumayaw sa TikTok, tama? Yung kiyay yun. Pero pagdating sa pagpapanambahan, hindi yung kiyay. Ha? Hindi kayong sumayaw sa harapan ng Panginoon. Pero sa harapan ng social media, ng Facebook o ng TikTok, mga kapatid, walang manghiya. Ha? Magaling man kung libot-timbot. Ganda umaga, Pastor John. Good morning. Good morning, Kinanay. Good morning po. Amen? So, social media, mga kapatid, pwede natin gamitin to share the Word of God kung paano natin ibahagi sa salita ng Diyos. Hindi lamang po yung sa personal po natin na buhay, mga kapatid. Amen? Or tayo ay gumagawa ng impressment o tinatawag na pa-impress ka sa buong mundo para makita na ang galing naman niya o ang galing naman niyang sumayaw, mga kapatid. No! Pag Kristiyano ka na, hindi mo na dapat ginagawa yun, mga kapatid. Amen? Kung anak ka na ng Diyos, hindi mo na dapat ginagawa yun. Amen? Nung sumasayaw tayo, pag sa loob ng church, lalo na pag praise and worship,
Hindi mo magawang sumayaw. Hindi mo magawang tumalon. Hindi mo magawang tumakbo. Bakit? Amen? Pero sa TikTok, ang galing mo mag-KTI. Alam na yung anong kanta yung ngayon, anong trending ngayon na kanta? Yung, Yes. ha? Hawak mo. Hindi, 1,000,000 nung ngayon, nung sa'yo ang timbot ko, ano yan? Alam mo yan? Ha? Trending masyado mga kapatid, ang galing mo timbot o lumot. Ate Maymay. Wala. Puro pagdating sa church. Sabi na sumir, TITI. Hindi mo TITI. Mula man mo TITI. Amen. Pero sa TikTok, grabe, bakbak mga kapatid. Amen. So kung tawag ito, kung malakas yung loob natin na gawin yun sa harap ng buong mundo mga kapatid. Dala social media, buong mundo yan. Kung malakas ang loob mo, paano na lang kaya kung sa harapan ng Diyos? Amen? Hallelujah! Nasabi niyan, magtulungan sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo. Tayo ay tinawag na makibahagi sa dakilang gawain ng Panginoon. Amen? Lahat ng Kristiyano tinawag, lahat ng tao tinawag, mga kapatid, upang makibahagi sa gawain ng Diyos. Amen? Lahat tayo mga kapatid, Mark chapter 16 verse 15. Ang bawat isa ay may papel sa pagsusugo ng Ibanghilyo. Bawat tao, bawat isa sa ating mga kapatid ay meron pong papel o kampanin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yes, Mark 16:15. Amen? Hindi lamang yung papasok mo ng church, hahanap ka ng upuan, nakadikit sa silipan, mga kapatid, kasi ayaw mainitan. Hindi ko sinasabi na meron dyan mga kapatid. Hallelujah. Amen? But the point is, mga kapatid, hindi lamang tayo pwedeng umupo lamang dyan. Amen? Kaya nga, sabi na dito mga kapatid, bata pa lang, kaya ginagawa natin dito, mga bata pa lang, tinitrain na natin dito sa harapan na tumayo para gamitin sa gawain. Kaya kung ikaw at tinawag para gamitin, mga kapatid, huwag mong tatanggihan yan. Kaya bakit tunay? Pag tinawag tayo ng Diyos sa mangalan ng salita ng Diyos, hindi po natin pwedeng tanggihan yun, mga kapatid. Amen? Come on. Kaya kung tinawag ka magsungit, tinawag ka mag-MC, tinawag ka mag-special song, tinawag ka mag-offering song, mga kapatid, tinawag ka mangaral, hindi mo pwedeng tanggihan. Why? Kasi sabi doon ng Panginoon, tayo ay mayroong papel. Sakip sa pagiging-paghahagi o dakilang pagiging-paghahagi sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dakila po yun ng gawain. Itong gawain, dakila po yan. So, paano natin matutupad yun mga kapatid? Ang bawat isa ay may papel sa pagsugo sa Ebanghilyo. Matthew chapter 28 yan. Malagi na natin binabasa yan, 28, verse 19 to 20. In number 4, maglingkuran kayo sa isa't isa. Paano mangyayari yun mga kapatid? Paano natin gagawin yun mga kapatid? Ang pagtutulungan ay makikita sa paglilingkod sa kapwa. Minsan mga kapatid, hindi lamang po sa iglesia tayo naglilingkod. Matthew 28, 19, 20. Lord to God. Ang pagtutulungan ay makikita sa paglilingkod sa kapwa. Galatians chapter 5 verse 13. Bawat isa ay may kaloob upang magamit para sa ikabubuti ng iba. Minsan mga kapatid, para maging, lalo na mayroong mga kapatid na na-disappoint, na-discourage, amen? Bawat isa po sa atin ay meron pong tungkulin para magkaroon po siya na tinatawag na tawag yan, kalinawagan o kalinawan mga kapatid sa kanya pong pag-iisip. Meron tayong kanyang-kanyang tungkulin mga kapatid, bawat isa po sa atin, kung paano natin siya maihikayat muli o kung paano natin siya mapalakas muli mga kapatid. Amen? Hindi yung bawat isa sa atin kapag nanomalis ka rin, ay, oo nga, sister.
hindi lalago o tawag yan, lalago yung kanyang discouragement. Hindi lalaki yung kanyang discouragement, yung kanyang disappointment, mga kapatid. Lalo na lang lumaki yung kanyang disappointment o yung kanyang discouragement because ginagatungan pa natin para mag-apoy, mga kapatid. Kung gagatungan mo na gagatungan, lalo lumalaki yung apoy, mga kapatid. Pero kung bawasan mo yan, bawasan mo yung init, yung kanyang init sa discouragement, yung init ng kanyang disappointment niya, kung bawasan mo yun, meron kang dapat gawin na para bumabag yung kanyang disappointment, mga kapatid. Pero kayo tayo nun, yun yung trabaho natin. Amen? Yes. Hallelujah. Hindi yung gagatungan natin. Hindi yung tawag yan. Ano pa natin yung kanyang discouragement. Lalo pa natin gatungan. Hindi yun yung part natin, mga kapatid. Ang part natin para malaman natin kung paano natin siya bawasan. Kung paano natin siya mahikayat muli. Amen? Hallelujah. Bawat isa. 1 Peter chapter 4 verse 10. Pakibasa po yan. Kaya, 1 Peter chapter 4 verse 10. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ay paglingkod ito sa isa't isa bilang mabubunin sa tiwala ng masakanang biyaya ng Diyos. Amen. In number 5, magkaisa sa pag-ibig at paglilingkod. Ang pagkakaisa ay bunga ng pag-ibig at pagpapakumbaba, mga kapatid. So kung wala pong pagkakaisa, wala pong pagpapakumbaba. Amen? Walang pagkakaisa, walang pagpapakumbaba, wala din pong pag-ibig, mga kapatid. Kaya kung mayroon pong pagkakaisa, mayroon pong pag-ibig at pagpakumbaba. So kung mayroon po tayong pagkakaisa, lahat po tayo, mga kapatid, anuman yung nangyayari dito, anuman yung nangyayari kahit sa iglesia, mga kapatid, meron talaga tinatawag na discouragement. Amen? Meron talaga tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Pero kung magkaisa ang bawat isa o sa loob ng church, para lang matagumpayan yung hindi po pagkakaunawaan, kaya po natin gawin yun, mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen? So kung lagi naman tayo, wala tayong pakialam, mga kapatid, sa kapwa natin, ano lang yung tawag sa atin? Amen? Tinawag tayo mga anak ng Diyos. So kapag tinawag ng mga anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, magkakapatid tayo sa pananampalataya. Hindi man sa laman, hindi man sa dugo, pero sa spiritually, mga kapatid, we are the sons of God. At magkakapatid tayo sa pananampalataya, mga kapatid. So anong ginagawa ng isang magkakapatid? Nagtutulungan po yan. Hindi po yan nag-iingitan. Hindi po yan nag-aawayan, mga kapatid. Nagtutulungan yan. Hindi po nagkakagatan yan. Hindi po nagtutulakan. Amen? Bagkus nagtutulungan po yung isang pamilya. Tayo ay pamilya ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi dyan, kapag iisa ang puso, saan mo mabasa yun, te? Ang pagkakaisa ay bunga ng pag-ibig at pagpakumbaba, Pilipos chapter 2, verse 2 hanggang 4. Ano ba? Pilipos? Pilipos chapter 2, verse 2 hanggang 4. Kapag isa ang puso, nalulhati ang Panginoon. Tama po ba? Amen? Kapag isa yung ating puso, mga kapatid, isa yung ating kaisipan, isa yung ating faith, isa yung ating mananampalataya, amen, mga kapatid, nalulhati natin ang Diyos. Kapag tayo po ay nagkakasundo. Tama? Amen? Kapag tayo po ay nagkakasundo, nalulhati natin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Kaya kapag tayo po ay meron po hindi pagkakunawaan, dapat meron po tayong gagawin, mga kapatid, sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Kapag isang puso na lahat ng Diyos o ang Panginoon, mga kapatid, Ephesians chapter 4 verse 3. Basahin po natin, mga kapatid. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 3. Na nagsisikap
sapagkat nananatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Amen. Glory to God. Nanatili ang pagkakaisa sa Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So ganoon dapat tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi nagkakagatan, hindi nag-aaway, hindi nag-aawayan mga kapatid. Bagkus tayo ay tutulungan mga kapatid. Number 6 mga kapatid, ang gantimpala ng pagtutulungan, ano yun? Alam niyo mga kapatid, sa loob ng isang iglesia o sa isang iglesia, ano man yung reliyon natin, ano man yung pinakaniba natin, kapag tayo pinagtutulungan, mga kapatid, meron pong gantimpala ang Diyos diyan. Amen? Hallelujah. Hindi ka, huwag ka pong, sabi nga doon mga kapatid, marami kasing mga Kristiyano na adugay na kung nangalaga diya, waray ang bora magyapon. Amen? At matagal na ako nag-iikot yan, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago sa buhay ko. Amen? Wala pa rin nabago. Hindi naman ako yumaman, mga kapatid. Amen? Pero ganun yung kasipan ng isang Kristiyano, ng isang tao, mga kapatid. Hindi naman gumanda yung buhay ko. Simula na ako'y nag-iikot sa iglesia na yan. Mga kapatid, ganun yung mindset ng tao. Amen? Na para bang ayaw niya nang maglingkod kasi nga wala namang nangyayari. Hallelujah. Now, ang gantimpala ng pagtutulungan, sabi diyan ng Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat na nakikipagtulungan. Amen? Tapat na nakikipagtulungan. Hebrew chapter 6 and verse 10. Hebrew chapter 6 and verse 10. Sabi dyan, ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat na nagkikipagtulungan. Hebrew chapter 6 verse 10. Ano yan? Ha? 16, Hebreo. Hebrew 6 verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Amen. Hindi niya kaligtaan ang inyong gawa at pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Amen. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Ganun ba yung ginagawa natin? Amen. Yung nagtutulungan, nagiging tapat sa isa't isang mga kapatid, pero pagtutulungan, ganun ba yung ginagawa natin ngayon mga kapatid? Ha? Ganun ba yung ginagawa natin ngayon? Parang ngayon yung mag-email. Ha? Nagtutulungan? Nagiging tapat? Mga kapatid? Hallelujah! Ang ating pagsisikap sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan, mga kapatid. Yung ating pong ginagawa, sabi nga, kaya nga sabi doon, lagi mga kapatid, lagi natin naririnig, sabi doon, tawag yan, hindi masayang yung ating pong pagod, yung ating pong ginagawa sa gawain, hindi masayang, hindi mawalan ng kabuluhan, yung iyong paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Tayo dito, mga kapatid, naglilingkod para tayo ay makasama ang Diyos balang araw. Pero kapag tayo po sumurinder tayo sa paglilingkod sa Panginoon, alam na natin kung ano mangyayari sa atin. Amen? Now, sabi dyan, mga kapatid, ang ating pagsisikap sa Panginoon ay hindi masasayang. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Oh yes. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, mga kapatid. Verse 15-58. Ang tunay na pagtutulungan ay nakabatay sa pag-ibig, pagkakaisa, at paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid. Amen? Ito yung tunay na pagtutulungan. Kapag ang mga mananampalataya ay nagtutulungan, napapalakas ang iglesia. Kapag nagtutulungan tayo, mga kapatid, yung iglesia ay napapalakas po natin yon. Amen? Hindi lamang nakadepende tayo kay pastor, kay direktor, kay presidente. Amen? Hallelujah. Hindi lamang doon nakadepende, mga kapatid. Kung magtutulungan tayo, yung isang iglesia, mga kapatid, ay mapalakas po natin at maluwalhati natin ang Panginoon, mga kapatid. Yun naman yung gusto ng Diyos, mga kapatid. Nung hindi tayo nag-aaway-away, hindi tayo nagbubuklod-buklod,
Ang gusto ng Diyos, meron pong unity, pagkakaisa, pagtutulungan. Yun po yung gusto ng Panginoon. Para maluwalhati na tayo, para maluwalhati natin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos. O bilang isang Kristyano, o bilang isang mananampalataya. Tayo ay dapat na magkaisa at magtulungan, mga kapatid. Amen? Now, sabi dyan, magtulungan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Magtulungan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay magtulungan. So, hindi po, kaya nga mga kapatid, kayo imagine, kapag mayroon pong bayanihan na ginagawa natin dito, even mga bata, mga kapatid, amen? Amen? Even mga bata, inagagawa, tumutulong. Tama? Ha? Tumutulong yung mga bata. Para lang sa ikalalago ng iglesia, para sa ikaganda ng gawain, mga kapatid. Kaya yun yung purpose natin dito, para mapabuti at para maluwalhati natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pagkakaisa, tayo ay lalakas, mga kapatid. Amen? Amen? Palapakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, pagtutulungan, ang Diyos ay nagnanais sa pagtutulungan. Number 2, ang pagtutulungan ay nagdudulot ng tagumpay. Magtulungan sa pagpapalaganap ng Ibanghilyo, mga kapatid. Maglingkuran sa isa't isa. Magkaisa sa pag-ibig at paglilingkod. And the last, ang gantimpala ng pagtutulungan. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aking pong hiling ang panalangin ni Pastor John. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O Lord Jesus, sa labong ito, sa araw na ito, Panginoon po, ilalasinan namin ang iyong pangalan, Ama. Ito ay iyong bayan, Panginoon, sa pakikinig sa pag-aaral, nararapat, magiging bahagi ng aming buhay, bakit ang Panginoon tumayo sa pangapahali ko ito, Panginoon. Taglay ang mapangyarihan at lakas na mula sa iyo, sa alam mula sa ating inalingkod, mula Lord, dalawin mo Panginoon ang bawat panilig, ang bawat asipan at ang puso at iyong kalangang Panginoon. Diyos, makamtan Panginoon, ang pagbihan na tayo mula sa iwan at mga salita na hindi sa lahat ng mga kapawalain ng Panginoon, ang aral na binigyan tulog at iyong lingkod Panginoon na naging katiwala at magaling tulungan. Ang aral na ito po ay magiging. Kaya sa pangalan ko lamang kay Balitawa ang buong kapulihan at kalahatian ang pangalan ko Panginoon ang iyong God. Amen. Amen. Palakpan po natin ang Diyos, mga kapatid. Glory to God.